senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian. Tigilan na natin yung kalokohan. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Garrett. Ayan. Okay. So mga kababayan, once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Welcome po dito sa ating live stream, mga kababayan. It's Tuesday. Tuesday na agad. Grabe. Tuesday na agad, guys. Oo. Ang bilis ng oras, guys. Hindi ako makahabol. May klase na ako bukas. May klase na ako bukas ulit. Parang kulang pa yung mga binabasa ko. Diyos ko, my goodness. Oo, tulad nung kailan ba to? Nung linggo, may klase ako nung linggo. First day of class ko nung linggo. So, hindi ko alam kung ano yung mga babasahin ko, nakakainis. Diyos ko, may natanong sa akin. Oo, ay, maling-mali talaga yung sagot ko. Oo, hiyang-hiya ako sa mga klase ko. First class ko kasi, hindi ko alam yung mga babasahin na ng mga provisions. Ay, wala. Mali talaga. Pati mga doctrines ko, mali. Oo. Nakafocus kasi ako sa digest. Hirap talaga sa law school, guys. Hirap talaga sa law school. So, well, it happens. Ganun talaga. It happens. At it is what it is. Wala tayong magagawa. So, better luck next time na lang pag natawag ulit. Bawi-bawi na lang sa susunod na receipt. Lahat ng sinabi ko sa kaso, sa digest, tama. Lahat ng sinabi ko sa receipt, mali. Goodness. Mga law students dyan, gets nyo na ibig kong sabihin. Oo. So, sa mga nagpaplano po or sa mga nagsasabi na, yung mga tawag dito, repeat naman yan mga second taker naman yan, bla bla bla, bla bla bla, mga ganyan-ganyan. Alam nyo mga kababayan, kung hindi pa kayo kung hindi nyo pa na-experience, huwag kayong mag-comment. Kasi mahirap po talaga. Mahirap po, napakahirap. Ulit-ulitin ko yan. Ulit-ulitin ko yan. Napakahirap po ng pag-aaral ng abogasya. Oo, durog lahat. Durog ang pride, durog ang confidence sa sarili, lahat. Anyway, shift na lang ng ibang course. Hindi pwede, walang sukuan to. Laban lang. Dahil lang nagkamali ng isang receipt? Shift ng course? No, hindi. Laban to. Kahit bumagsak, laban. Enrollan na lang uli next sem. Ganun lang talaga, guys. Bakit si Sara Lustay? For example, ayan, si Sara Duterte. One single take, 80% daw siya. O, tingnan nyo anong itsura. Di ba? The bar exam is not the gauge of how well you're going to be a lawyer. Correct, Gio Ada. Pang sumuko, talo. Oo, walang ganun. Walang sukan. Laban lang yan. Anyway, okay game. Late na tayo, guys. Late tayo ng 5 minutes. Ayoko pa naman nalilate kasi pag nalilate tayo, extended. Shoutout na tayo, guys. Para dire-diretso na. Oo. Umpisa muna natin yung shoutout sa syempre sa mga moderators natin. Napaka-special ng mga moderators natin eh. Oh, mga special yan eh. Special beings. Beings! Alien. Wait. Asa na ilistahan ko? Ayan. Kaya Ate Trexie na lang pakita natin. Ayan. Shoutout kay Ate Trexie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat Mai, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Binoy, Unnamed Legion, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Lila Galvez, Ate Lila Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascati, Shiro Kansaki, at kay The Greater One. Oo, salamat po sa inyong patuloy na pagiging moderator. Hindi kayo nagsasawa. At huwag sana kayo magsawa. Okay. Wait, asan na ba yung... Na-slow mode ba? Parang hindi. Naka-slow mode naman. Okay. Okay.
Tapos, shoutout din kay Leonida Mendoza, Romeo Pagunuran, Berto, John Dinider, Mami Ginu, Donitz, Dori Lola, Chopaeng, Aris Garavillas, Bato Balani, Maria Victoria Nakamura, Sandra Letran, Manuel Antonio Catalino, Loretta Adawag Antonio, Carlota Magno, Zenaida, nawala. Bear, Allen Mar Deplian, Maricel Huelgas, Dodi Malabanan, Ay Bakungan, last batch, Nad Antonio, Johnny Lancaster, June NBA Station, Waller Gabo, okay, Shirley Ocampo, at si Jaime Lopez. Ayan, hanggang dyan lang muna guys ha. Tapos diretso tayo ng ating topic na. Okay, umpisahan natin dito kay Sara Duterte. Oo. Ano siya ngayon, guys? Biktima siya ngayon, biktima. Oo. Nagpapakaano siya ngayon, nagdadrama ang lola nyo. Nagdadrama ang lola nyo 80% sa bar exam, 80-80 guys. Nagdadrama lola nyo 80-80 sa bar exam guys. Oo. Diba? 80% daw siya di ba? Di 80-80. Usay. Anong sabi? Ito, bagong pakulo ng lola nyo. Yan, ang bagong pakulo ng lola nyo. Ayan. Sabi, basa. Iniwan ako ng mga kaibigan kong politiko. Ayan. Pero di ako iniwan ng mga kababayan. Talaga ba? Gusto yung basagin ko agad to. Hindi rin siya iniwan ng mga kababayan. Talaga ba? San banda? Ayan, nakasuporta sa kanya yung tatay niyang karton. The devil throws laptop. Alam niyo mga kababayan, by the way, may chismis nga kasi. May chismis na kumakalat na si Attorney Michael Powa ay binato daw ng laptop. Chismis lang naman, hindi pa natin alam yan. Binato daw siya ng laptop. Sobrang galit daw tungkol sa impeachment. Oo. At parang wala raw nangyayari sa mga press con. Sa sobrang galit, ayun. Kaya pala naging kirat ang mata ni Atty. Michael Powa. Di ba ganun ha? Ganun. Grabe yun. Totoo kaya yun? Grabe yun kung totoo yun. Di ba? Nambato ng laptop. Kung okay Atty. Michael Powa, lilisanin ko na si Sara Duterte. Sorry. Attorney pala. Attorney! Aba! Binabato-bato ka na ng laptop. Oo. Anong tawag sa'yo? Trapo ang tawag dun. Doormat. Grabe kung totoo yun. May video daw ba? Wala naman makaka-video nun. Siyempre, walang aamin. Wala maglalabas nun, siyempre. Pero grabe yun, So, ano yun, guys? Kung ako si Atty. Michael Powa, gaganunin mo ako. Pareho lang naman tayong abogado. Nagkataon lang na VP ka. Babatuhin mo ako ng laptop, tapos kikirat yung mata kong gano'n. Diba? Sabi, baka million ang bayad. Alam nyo mga mabayan, there's no amount in the world that should buy your self-respect. Respeto sa sarili yan, guys. Hindi dapat nabibili ang respeto sa sarili. Diba? Pero baka kasi hindi natin alam. Baka hindi lang kasi pera ang pumipigil sa kanya, di ba? Baka may mga iba pang factors tulad ng Eager curve. Di ba? Di natin alam, di ba? Pero ako sa kanya, layasan na niya si Sara Duterte. Grabe yun, sobrang pang na yun, pababastos sa pagkatao mo yun. Batuhin ka ng laptop.
Kung totoo pero kung hindi naman totoo, di bahala siya. Di ba? Patuloy niya paghihimod ng tumbong ni Sara. Okay. Yak. Okay. Sabi, nagmensahe si Vice President Sara Duterte para sa lahat ng mga Pilipinong sumusuporta pa rin sa kanya. Oh, mga 300,000. Yung 300,000 guys. Tsaka yung mga rebelde, yung mga private army niya. Oh, yun, pwede. Oo. Ako personally, yung lakas ko lang talaga ay galing sa mga tao. Oy, biktima siya, pa-victim. Ito yung sinabi niyang yun guys. Ay, sana yun? Ay, nawala. Where did you go? Saan napunta? Nawala Kanina lang napanood ko yun eh. Nasaan na kaya napunta yun? Anyway, ayan na natin. Ako personally, yung lakas ko lang talaga ay galing sa mga tao, sabi niya. Ani ni VP Sara, tila naniniwala raw siyang hindi siya iniwan ng taong bayan kahit na iniwanan siya ng kanyang mga kaibigan sa politika. Yun ang sabi niya. Di ba? Di ba? Oo, kahit daw iwan siya. Grabe. Ito na ba yung umpisa na ba ng drama? Oo, umpisa na ba ng drama dito? Drama-rama sa hapon? Oo. Tatabo ba sa takilya to? Tatabo ba sa takilya to? Itong drama-rama sa hapon ni Sara Duterte? Mukhang hindi eh. Malabo. Alam nyo mga babayan, meron naman kasing dahilan. Kung iiwan, ako unang-una hindi ako naniniwala na suportado siya ng taong bayan. Hindi talaga. Oo. Hindi ako naniniwala na suportado siya ng taong bayan. Bakit? Kasi 69% ng mga Pilipino gusto siyang dumaan sa impeachment trial. Diba? Diba? 69% baliktaran mga kababayan ng mga Pilipino ay gusto siyang dumaan sa impeachment trial. Anong suporta ng taong bayan ang pinagsasabi mo dyan, Sara Duterte? Mukhang hindi naman dama. Mukhang wala ka na naman sa realidad. O, hindi ka siguro na naman nakainom ng iyong gamot. Oo, mukhang hindi na naman nakatapak ang mo sa realidad Sara Duterte. Oo. Ayan o. So, hindi ako magtataka kung sa 2028 ay hindi siya mananalo. Ngayon pa nga lang, tabla na sila ni Rapi Tulfo eh. Imagine Rapi Tulfo yun, guys. Hindi siya ang first choice ng sambayan ng Pilipino. Tumabla pa. Sino ba mga kaibigan na yan para mamarkahan na namin? Sabi ni Sucubus. Sabi ni Chris Angel. Eto, suportado ng taong bayad. Gusto ko yan. Oo. Sabi naman ni Randy Bonto, sana? Taong bayan, coach, sa Davao City nga lang. Taong bayan, baka taong bayad. Sabi nga ni, sino ba yun? Sabi, pinakita kong comment kanina. Si Chris Angel, suportado doon ng taong bayad. Oo. Baka ganun. So, hindi pa rin ako naniniwala, mga kababayan, na siya ay sinusuportahan ng taong bayan. Ang laki nyo, 69%. Imagine, mga kababayan, 69% ng mga Pilipino gusto kang dumaan sa impeachment trial. Kasi, mga kababayan, kung ikaw talaga ay sinusuportahan ng taong bayan, mas mababa to. Mas mababa to, ito 69%. Siguro baka nasa 40, 30%, etc. Oo. Sure yan. Kung nasa kanya pa ang suporta ng taong bayan. Pero mukhang mukhang unti-unti na naubos. And by the way, take note. Itong survey na to ay ginawa noong March 19 to 25, 2026. Kasagsagan to ng impeachment hearings. Kasagsagan to ng impeachment hearings, mga babayan. So, ibig sabihin, mga babayan, yung mga taong naging informed, yung nalaman, yung mga katotohanan sa likod ng mga aligasyon kay Sara Duterte ng ill-gotten wealth,
yung pagpatay sa mga yun, EJK, etc. etc. Well, sa tatay niya yung EJK, pero ang sinasabi, pinagpatuloy daw niya. Pero yun nga, sa ill-gotten wealth at sa iba pang mga bagay, yung mga kwentong-kwentong ganun, mga kababayan, mukhang ano na, mukhang tumatanim na sa utak ng taong bayan. Alam niyo yung nakasira sa kanya? Oo. Alam niyo yung nakasira sa kanya? Hindi kasi hindi umubra mga kababayan, yung palusot niya na pirupolitika lang siya. Yung hindi niya pagpunta sa mga hearing, yun ang nakasira sa kanya. No joke. No joke yan. No joke yan. Kasi mga kababayan, kung ikaw, tayong mga ordinaryong Pilipino kasi, meron kasi tayong mentalidad tayo mga hampas lupa. Na kung hindi ka guilty, harapin mo. Di ba? Ganyan tayo lagi Ganyan ako galing natin mga Pilipino. Kung hindi ka guilty, haharap ka. Kasi malinis ang kamay mo. Excuse me. Di ba nga, pag malinis ang kamay, wala kang kailangang itago. Di ba? Yung kamay ko, oo. Di ba? Ganun. Pero kasi, yun nga, problema. Hindi siya humarap. Tapos puro palusot, ganito, ganyan, palusot na ganito, palusot na ganyan, etc. Wala talaga. Hindi ka aagatin. Kahit ang pinaka-loyal na Duterte, medyo madidisappoint sa'yo. Hindi lang nila sasabihin yan. Hindi lang nila i-verbalize yan. Hindi lang yan lalabas sa mga bibig nila. Pero at the back of their minds, alam ko yan, mga DDS, I'm sure, iniisip nyo ngayon yan. Bakit hindi humaharap yung VP namin kung inosente siya? Di ba? At the back of their minds, mga kababayan, bumubulong-bulong sa utak nila yan. Oo. Kasi kahit anong gawin mo, mga kababayan, iba pa rin kasi yung tawag ng moralidad. Iba pa rin kasi yung tawag ng moralidad Tapos tayo, mga kababayan, masyado tayong nana pagdating sa pag may marinig ka lang nanakaw or whatever, pinepersonal agad natin yan. Kasi, in one way or another, tayo, nanakawan ng something. Nanakawan ng pera, nanakawan ng boyfriend, nanakawan ng girlfriend, nanakawan ng asawa. Di ba? So, alam nyo, mga kababayan, kahit hindi aminin niya ng mga DDS, naiisip nila yan. Ang palusot na lang nila para they can feel better. Sabihin na lang nila, hindi kasi yan ang tamang forum. Kasi bias ang House of Representatives. Kasi ganito, ganyan, etc. Kasi wala namang ultimate facts, etc. Pero ano na lang yun, pampalubag loob na lang yun. Pampalubag loob na lang yun. Kasi mga kababayan, alam nila, sila mismo, itong mga DDS dito na nakikinig sa atin na hindi nagla-like. Imagine 3,036 na tayo dito, 765 lang ang like ko. Di ba? Marami talaga nakamonitor sa ating DDS. Kahit itanggi nyo yan, alam ko nanonood kayo sa akin. Kahit itanggi nyo yan. Alam ko nanonood kayo sa akin, mga DDS kayo. Anyway, alam nila yan. Sabi nila, hindi kasi, wala, bias kasi yung mga taga House of Representatives. O sige, bias na akong bias, walang problema. Ba't hindi pa rin siya kumarap? Di ba? Ba't hindi pa rin siya humaharap? Kasi nga, ulitin ko mga kabayan, kahit gaano pa kabayas yung kalaban mo, kung nasa iyo ang katotohanan, ba't ka matatakot? Kung nasa iyo ang katotohanan, ba't ka matatakot? Kaya mo palang soplain lahat ng ebidensya nila Kaya mo palang soplain lahat ng kwento nila Ba't di ka humarap? Simple nga lang mga kababayan. Pwede naman na hindi umusad tong impeachment trial na to Pwede talagang hindi umusad. From the very first hearing mga kababayan, hanggang sa pinakahuling hearing, pwedeng hindi umusad to, pwedeng pigilan ni Sara Duterte to, kung a-attend lang siya at sasagutin na niya lahat ng mga tanong doon mismo sa hearing.
Bakit? Kasi magkakaroon ka ng reasonable doubt. Pagdududahan mo na yung ebidensya eh. Kasi sinagot agad, rektahan sinagot. On record ka nga lang. 'Di ba? On record ka. Kasi syempre, magsasubmit ka ng affidavit mo, sasagot ka sa mga allegations ng isa-isa. Yun yung sinasabi nating ultimate facts eh. Oo. Sasagutin mo yun isa-isa. Yung mga allegation. Yung mga articles of impeachment. Ipapakita mo yung mga pangontra mo. And mga kababayan, it is not as if hindi sila binibigyan ng kopya ng mga ebidensya. Kasi nung nagsubpina ng ebidensya or ng mga dokumento itong House of Representatives, I'm very sure na pinrovidean din sila ng kopya. Pakalagay nyo mga kababayan, paano sila makakasagot sa press ng ganun-ganun lang? Palagay nyo, hindi nila pinag-isipan yun. Yun na yung sagot talaga nila doon sa allegation. Pinag-isipan na nila yun. Yun na talaga yung sagot nila sa allegation. Pagkatapos ng hearing, sila mismo may press conference. Oh. Paano nangyari yun kung wala silang kopya ng ebidensya? Ayaw lang nilang sumagot sa loob ng hearing kasi matatanong din sila. At ayaw nilang tanungin sila. Ayaw ni Sara Duterte na questionin siya sa kanyang mga sagot. Nakita naman natin siya sa mga budget hearing, di ba? Kapag siya tinatanong, nagagalit. So hindi ako naniniwala na wala silang kopya. Kung ano ang meron ang House of Representatives, meron din sila nun. Kasi kasama yun sa sumpina. Pasasagutin ka nga eh. Pasasagutin ka nga sa allegations eh. Imposible hindi nila i-attach yung dokumento. Pero mga kababayan, kapag sumagot sila sa loob mismo ng hearing, magiging parte ng record. And ayaw nilang i-recognize ang jurisdiction ng House of Representatives. Ayaw nilang maging part ng record yung sagot nila. Kaya sila nagpe-press con. Yun ho ang logic nun. Kaya sila nagpe-press con. Ayaw nilang maging parte ng record ng House of Representatives yung kanilang mga sagot. Because kapag sumagot sila sa loob, they are recognizing the jurisdiction of the House of Representatives. Eh di wala na yung kaso na sa Supreme Court. Para saan pa yun? Wala na. Kaya hindi siya nagpupunta. Oo. Gumawa siya ng sarili niyang loophole. Eh kaso nyo, wala na. Tapos na eh. Tapos meron pa siya isang reklamo, mga kababayan. Oh, by the way, ito pa kasi. Ang hirap din kasi ipaliwanag nito, 6.7 billion. Paano may ipapaliwanag ang 6.7 billion na dumaan sa mga bank accounts mo? Alam niyo yung pinakatangang palusot na narinig ko dito sa issue na to? Yung sinabi ni Man Scarpio. Hindi, glitch lang yan sa BPI. Glitch lang yan, glitch. Ha? Banking institution, aakusahan mo ng glitch? Baka utak mo, Man Scarpio, may glitch. Financial institution yon mga kababayan. Hindi sila pwedeng magka-glitch. At kapag nagka-glitch si BPI, yari siya kay AMLAC. Si AMLAC mismo ang magpa-flag sa kanila. Diyos ko. Ano akala nila sa AMLAC, hindi nag-check ng record? $2 million lang daw ang sabi. Mali daw yung 2 billion, 2 million lang daw yun dahil meron daw computer glitch. Come on. Alam nyo kung bakit yun ang sinagot nila? Kasi alam nila na hindi makakasagot ang BPI eh. Alam nila na hindi makakasagot ang BPI. Kasi may bank secrecy law. So ang i-allege nila, for the purpose of public for the purpose of PR propaganda, hindi nagka-glitch sa BPI. Kasalanan talaga ni BPI yan, wala kaming kasalanan diyan. Si BPI naman nakatali sa batas ng bank secrecy law. Hindi niya pwedeng ipakita yung bank transactions. Hindi niya pwedeng ipakita. Kaya tingnan niyo, pansinin niyo yung sagot ni BPI. Anong sabi? Hindi kami pwedeng maglabas ng impormasyon. Yun ang sagot nila.
Yun ang sagot nila. Hindi kami pwedeng maglabas ng impormasyon tungkol dyan sa sinasabi ni Man Scarpio. Hanggat di sila pinapayagan ng batas. Di ba? May glitch daw ang BPI, guys. Mas matanda pa sa ating lahat ang BPI. Mahigit 100 taon na yan. 140 years na yata yan. 150 years. Kalimutan ko lang. Hindi ko sure. Basta higit 100 taon na yan. Ang BPI. Tapos sila pa yung magkakaproblema. Sila daw ang may glitch. Sila daw ang may glitch, guys. May glitch. Diyos ko. Ang totoong may glitch dito, yung nagsalita na meron glitch ang BPI. Si DC pa yung BPI yung wala. Ang pangit ang palusot ni Man Scarpio eh. Sobrang olats, men. Sobrang olats ang palusot niya. So, alam nyo, it is reasonable kung bakit siya iniwan ng mga, kung totoo man to yung drama sa hapon niya. Kung totoo man to, kasi hindi ako naniniwala eh. Nagpapaawa lang yan si Sara Duterte kasi syempre alam din naman niya, marunong mag-manipulate na emosyon niyan si Sara Duterte. Iniisip niya, pag nagdrama ako, pag nagmukha akong biktima, syempre kakaawaan ako ng mga tao tapos hindi nila iisipin nagnakaw ako ng 6.7 billion. Pero mukhang hindi kinaaga talaga ng tao, guys, kasi 69% ng mga Pilipino nagsasabi na kailangan pagdaanan niya yung impeachment trial. At meron pang isa yung kinakalat, si Sara Duterte. Ano sinasabi niya? Pinapanalangin din daw niya na sana ay magkaroon ng 2028 elections, guys. Talaga? Anong gusto niyang sabihin? Ito yun eh. Ayan, panoorin natin. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero Ito pala yung hindi ako kanina. iniwan ng mga Correct. outside. Correct. VP, another statement coming from perhaps sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines? I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Yun, nag-uumpisa pa lang, wala pa nga election, tanim intriga na agad eh. Ito mga DDS, sila na lang din nagpapakilig sa mga sarili nila eh. Are you ready to become the president of the Philippines? Sure kayo? Uulitin ko lang yung sinabi ni Papa Sec, Larry Gatun. Saan kayo kukuha ng boto? Sige. Sa Davao City lang boto nyo. Sabi ni Jasmine, sino ba yung nagtatanong, si Igit ba? Hindi, yung isa pang Becky na kasama nila palagi. Yung nakaaway ni Humbading. Na isa pa. Hindi ko lang pangalan nun eh. Basta siya yun. Oo. So, anyway. Saan ba dito? Na-distract tuloy ako. So yun na nga. Nagtatanim intriga siya para sa 2028 elections. Isipin ng mga tao, pag natalo siya, madadaya siya. Pero alam nyo kasi mga kababayan, common sense will dictate na saan ako ng boto? Yung mga loyalist ayaw sa kanya. Malaking chunk ng ating botante yun. Yung mga kabataan ayaw rin sa kanya. Konti lang naman nabubudol yung mga kabataan eh. Pero yung mga batang may aral, ayaw siya. Oo. And take note, nagpanalo kay Bam Aquino, yung youth vote. Ang nagpanalo kay Bam Aquino tsaka kay kay Kiko Pangilinan is the youth vote.
Mm. So, ayaw sa kanya ng mga kabataan. 'Di ba? Sigurado 'yun, yung mga bumoto kay Bam at saka kay Kiko, ayaw sa kanya. Sure 'yun. Oh. Sino pang boboto sa kanya? Mga DDS lang. Siyempre, mga dilawan ayaw sa kanya. Yung mga neutral talagang titimbangin siya kung saan ba siya kung boboto ba siya o hindi. Lalong-lalo na meron siyang 6.7 billion na unexplained wealth. 'Di ba? Saan siya kukuha ng boto? Kay Jack and Jill, kay Cheetos, kay Piatos, kay Jack and Jill, sa iglesia. I mean, with all due respect sa mga kaibigan natin iglesia, pero ilan lang ang INC? 2 million at most. Sagad na yun. Kay OJC, 7,000. Saan kayo kukuha ng boto? Sa trolls? Sa trolls? Wala kayong kukuha ng boto. Wala silang kukuha ng boto. Unless bayaran ng China si George Erwin Garcia ng napakalaki. Oo. As in in the billions of pesos. 'Di ba? Wala silang pagkukuhaan ng boto. JIL hindi black voters yan, ang JIL. Sure ako dyan. Hindi black voters ang JIL. Black voter lang sila sa mga Villanueva pero hindi sa ibang tao. Kaya nga sinagot ni Yusek Claire to si kanina. Si Lustay. Ito sabi ni Yusek Claire. Pakinggan natin. Intriga para sa Malacanang ang sinabi ni Vice President Sara Duterte ukol sa 2028 presidential elections. Sa pahayag ni VP Sara, umaasa siya na magkakaroon ng 2028 presidential elections. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat ay basahin muli na Vice Presidente ang nilalaman ng konstitusyon. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Balik ka raw ulit sa pagiging abogado, 'di ba? Niyayabang niya yung 80% na niya, score niya sa bar exam, o yung 80-80 niya, o di balik siya. Balikan niya ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa eleksyon. Balikan niya kung ano sinasabi ng konstitusyon tungkol sa eleksyon. Hindi yung puro tanim intriga. Ay, Diyos ko, yan ang problema eh. Alam nyo, ang nakakabwisit pa dyan, sa strategy ng mga Duterte, sinasakyan pati ng mga ibang politiko. Mamaya pag-uusapan natin yung tanim intriga ng mga ibang politiko. Dito muna tayo kay Inday Chaka. Kay Inday Chaki Duterte. Di ba? Kay Inday Chaki. Anyway, sabi ni Popoy, wow, sana may election sa 2028. Ano yun? Threat? Nagsisignal ba si VP na literal na bloodbath sa taong bayan? Good luck, VP, kasi di ka na mananalo. Well, I think, it cuts both ways eh. Thank you, Popoy, pala sa super chat I think yung sinabi niya yan cuts both ways. It's either manggugulo sila or bandadaya ang administrasyon. Either way, talo tayong lahat, guys. Either way, talo tayong lahat. Kasi, kapag na-impeach si Sara, I have a feeling na sasagad na talaga yung panggugulo nila. Oo. Magiging magulo talaga. Manggugulo ang mga Duterte. No joke. No joke.
Pag na-impeach siya. Pag hindi naman siya na-impeach, magkakagulo pa rin kasi magugulo ang Senado. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ni Presidente dyan. Kasi that is a miscarriage of justice kapag siya ay na-absuelto. Alam niyo mga kababayan, ngayon pa lang kasi napakahirap ng lusutan. Well, kung malulusutan niya, di ba, why not? Pero, sana convincing yung mga ebidensya. Kasi kung ang sagot lang niya ay hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Pinupolitika lang ako. Hindi pwedeng ganun. Lalo yung mga sinasabi ng mga senador ngayon tulad ni Jinggoy, si Marcoleta, si Robin Padilla, ang dami-daming problema ng Pilipinas. Bakit kailangan pa mag-impeachment? Ganyan. Tumahimik kayo, gawin nyo ang trabaho nyo. Kahit naman sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas, hanggang ngayon, delayed pa rin kayo sa LEDAC. 17 bills ang kailangan nilang tapusin. 17. May impeachment or wala, hindi kayo nagtatrabaho. Ang hahaba ng mga bakasyon nyo eh. Nakalante pa ko lang. Di ba? Pero mga babayan, ulitin ko lang. Sagutin lang natin yung tanong. Sinusuportahan ba talaga ng taong bayan si Sara Duterte? 69% of the people of the Philippines says no. 69% ng mga Pilipino ang nagsasabi na hindi namin sinusuportahan ng buo si Sara Duterte. Malaki-laki yun, guys. Malaki-laki yun. At tawag dito. At alam niyo mga kabayan, kung magkakagulo, kung guguluhin ng mga DDS yung election sa 2028, alam niyo? Sige lang. Alam niyo bakit? Kasi mga kababayan, bigyan nila ng dahilan si Presidente para mag-martial law at isuspend ang elections sa 2028. No problem. Simulan nyo na. Bigyan nila ng dahilan si PBBM na mag-martial law sa 2028 at i-extend ang eleksyon hanggat hindi tapos ang gulo. Why not? Habang martial law, mag-charter change na rin. Diba? Habang martial law. Tsa-tsa na ulit. Balik tayo doon sa unicameral form of government. Tanggalin na yung Senado. Isang kongreso lang na may mga representatives, tanggalin ang party list. Diba? Tanggalin ang party list. Although may mga party list na maayos, pero mas marami kasi yung ginagamit lang yung party list para dagdag posisyon lang sa mga anak-anak nila, maging politiko yung mga anak nila. Di ba? Ganun lang. At least mga kababayan, kung si PBBM ang magmamartial law, kampante ako na talagang ang gagawin niya ay ayusin ang bansa. Pero kung si Sara Duterte ang magmamartial law, delikado yan. Maraming uli mamamatay, for sure. Oo. Baka nangunguna sa listahan si President Bongbong Marcos sa mga papatayin niya. kapag nag-martial law at si Sara Duterte ang presidente. No joke yan, guys. Oo, kaya kung akong tatanungin, kung magkakaroon din lang naman ng martial law, mas maganda lang si PBBM. Diba? Tanggalin na yung mga party list. Tapos si PBBM, magpalit na tayo ng mag-parliamentary na tayo. Parliamentary form of government. Mas maganda pa. Diba?